What made you say yes po para dito sa pelikulang Gumbursa at gampanan yung papel ni Padre Mariano? Ang totoo niyan, nung ialok nga sa akin yung papel na Padre Mariano Gomez, hindi ako nagdalawang isip. Sabi ko, sa loob-loob ko, although hindi ko pa nakikilala lahat sila, sa loob-loob ko, kaya talagang gusto kong gumawa ng ganitong mga pelikula, yung mga historical, ika nga. Lalo pa ito, more or less, nag-research na rin ako nung sabihin sa akin yung Gombursa tungkol sa tatlong pare. Ganun ako talagang ni-research ko. Dahil kasi gusto kong pagdating ko sa set, hindi ako si Dante Rivero. Gusto ko ako si Father Gomez. So, ganun ang ginagawa ko. So, nung malaman ko na yun na nga, as Father Gomez, sabi ko maganda ito. Gusto kong makagawa ng mga ganitong klase ng pelikula na sana lang kako, wag malayo sa totoo. Yung iba kasi ginaglamorize nila eh. So, kako, kung talagang hindi tayo lalayo sa naging takbo ng istorya, gustong gusto ko yan. Excuse me. So, sabi naman sa akin, Direk Pepe, joke no. Sabi niya, hindi po, talagang kung anong talagang nangyayari, yun ang ipapakita natin. Sabi ko, sige, maganda yan. So, tuwan-tuwa ako. Ano yun. Aside from the money matters, yan. Ano po, sabi nyo nga po no, nag-research kayo and then habang ginagawa nyo rin po yung pelikula, ano pong pinaka natutunan ninyo sa karakter ni Padre Mariano? Ang isang magandang natutunan ko riyan yung kabutihan nila, yung nasa puso nila, yung pagkamakapilipino. Yung talagang sa pag-research ko sa buhay ni Father Gomez, talagang yung buhay niya, inaalay niya sa mga tao, sa mga taga Cavite, especially mga taga Bacoor, Cavite. Kaya kako, maski na makakalahati ko man lang yung bait ni Father Gomez sana at magampanan ko ng maganda yung pelikula dahil sabi ko nga kay Direk Pepe, ako pag gumanap kasi ako, gusto ko yung naiingganya ko yung tao. Na naniniwala yung tao na yung ginagawa ko, totoo. Yun talaga. Kaya hindi kong mapapansin nila na hindi overacting o anumang na hindi ako haharap sa camera para magpapogi. Ika nga, kundi haharap ako as Father Gomez. Siguro, Sir Dante, Pasensya na kayo. okay lang po. Ano po yung gusto ninyong maiparating na mensahe sa audience kapag napanood nila ang Gumbursa at itong si Padre Mariano? Oo. Ang gusto kong iparating sa mga manonood na tumatangkilik hanggang ngayon sa ating mga pelikula, ang gusto kong iparating sa kanila hanggat maaari sana kung gusto ko, panoorin nila mula sa umpisa. Para makuha nila, maramdaman nila yung kaibuturan nung istorya na ako nung malaman ko, nagulat din ako na ang katotohanan pala niyan, nagumpisa ang revolusyon nang dahil sa tatlong paring yan. Doon nagumpisa ang revolusyon. Nakita ni Rizal, bata pa si Jose Rizal, nung nakita niyang patayin yung tatlong pare. Kaya hindi niya makalimutan, nagumpisa ang himagsikan actually. Nagumpisa talaga ang revolusyon dahil sa tatlong pare. Kaya hindi may kakaila at sa nararamdaman ko sa ginawa ni Jose Rizal mula pagkabata niya, hindi niya maalis sa isip niya na bakit ba't niyo ginaganito mga Pilipino? Kaya sabi ko nga kay Direk, napakagandang pelikula nito, napakaganda ng istorya. Sana ako wag tayong lilihis dun sa talagang at maramdaming masyado.
Ibig sabihin, bilang isang artista, ako bilang isang artista at nag-direct na rin, na ano ko yung mga pag ginampanan mo ang isang papel, ang isang role, kailangan nasa dibdib mo. Hindi yung systematic ka na para ka robot na kung ano sabihan ng director, yun lang. Kaya napansin ko si Direk Pepe, kung minsan, pinagmamasdan na lang niya akong ganun eh. Yung bang, dahil kasi darating ako sa set, pupunta ako sa set, alam ko na yung gagawin ko, alam ko na lines ko, o saan mo ako gustong pumwesto, Direk, o dito. So more or less, hindi na siya nahihirapan. Hindi na siya nahihirapan. So sabi niya, talagang ano ako sa inyo, Tito, alam nyo na kung paano ako, yung maramang tagal ko na sa pelikula. Siyempre, ayoko nang magbigay ng bigat pa sa production na pati ako yung intindihin pa nila sa dami ng iniintindi nila. Ako na, sige. Basta bigay nyo sa akin anong gusto nyo mangyari, sa inyo ako gustong pumwesto, hanggang saan ang limit natin, limit ng camera mo. Bigyan mo sa akin. Kung gusto mo akong gumalaw, akong gagalaw. Ito, Sir, dahil mainit na pinag-uusapan ngayon kasi grabe yung mga naglalaban-laban para sa MMFF. Bakit po dapat mapasama sa MMFF ngayong taon ang Gumbursa? Yes. So, unang-una kasi, dahil ito'y epic. Ito'y kasaysayan ng Pilipino. Kasaysayan ng Pilipinas. Kasaysayan ng ating mga bayani na dapat malaman ng lahat, lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon, yung mga hindi pa nila masyadong na tawag nito, yung kumbaga sa ano, nauungkat masyado yung buhay ng mga ibang heroes natin. Dahil kasi sa tingin ko, yung opinion ko, na-concentrate ang lahat halos, lalo na yung mga kabataan, sa buhay ni Dr. Jose Rizal. In which na tama rin naman, being our national hero, pero nung ginagawa namin nga yung pelikula at alam ko na ang takbo ng istorya ng Gumbursa, na alam ko na doon nag-umpisan lahat. Doon nang galing ang panulat ni Dr. Rizal, yung El Filibusterismo, yung No Limit Tangere. Doon siya nagkaroon ng buhay sa loob, ng paganahan siya na nga, bakit tayo mga Pilipino naduduhagi ng ganito, yung mga sinakop na tayo pagkatapos pinahirapan pa tayo. Kaya napaka maramdaming mga eksena. In which na nakita ko naman kay Direk Pepe na pinagmamasdan ko nga siya ako. Maski na bata pa, medyo bata pa yung director namin. Pero alam niya kung anong ginagawa niya. At magaling na director. Kaya dapat talaga mapasok to sa MMFF, Sir. Kailangan talaga mapasok. At sana makakuha rin ng mga awards, mga ano, para yung hirap naman ng nung staff, nung crew, lahat ng mga nagpagod dito, para makita nila yung pinagpaguran nila nandun.